Hello guys, may share lang ako sa inyo guys. 'Di ba isang beses guys ay may nagawa na akong video guys na na-scam ako sa pagpapagawa ko ng washing. Kahapon guys ay napagawa ko na uli yung aming washing. Ngayon guys ay para maging ano lang kayo guys, para hindi kayo matulad sa akin na na-scam, ay huwag na kayong magpagawa sa mga wala namang pwesto. Sa mga naglalako lang dyan na nakabike, ay wag na po kayo magpagawa guys kasi mahirap na. Kasi hindi mo alam kung talagang manggagawa ba talaga siya o marunong ba talaga. Kaya ayan guys, nalaman ko kahapon guys na ang sira pala ng washing namin ay ito lang belt. Yung unang nagawa ng washing namin guys ay hindi naman pala sira yung kapasitor. Tapos itong pihitan din hindi rin sira. Tapos ayun guys, o yung ipinalit niya dito ay pinalitan uli ng manggagawa kahapon. Doon na kami nagpagawa sa may pwesto na. Ayan, ito yung ipinalit niya guys. Oh. Sabi ng manggagawa ay hindi daw pwede itong ikinabit niya kasi nga mababang ano lang daw to, mababa lang yung ikinabat. Hindi daw katulad nito ang kanyang ikinabit. Hindi ko pinaliwanag lang ng asawa ko kasi yung asawa ko ang nagdala sa kanya. Pinalitan niya ng kapasitor ng unang kami nagpagawa. Hindi naman pala sira yung kapasitor ito. Hindi pala ito sira. Pero pinalitan na rin niya. Kasi hindi daw ito yung nakakabit dun sa ano namin. Pinalitan lang daw ng mama. Parang yung itinanggal niya dun sa washing ay ikinuha niya. Pinalitan lang daw nito. Hindi daw ito galing dun sa washing namin. Kaya ayan. Tapos ito pinalitan na rin niya kasi nga palpak din yung inilagay niya. Pero ang sira lang daw talaga ng washing namin ay ito lang daw guys. So, kaya guys, ingat-ingat kayo sa pagpapagawa nyo ng washing. Kung gusto nyo magpagawa ng washing, doon na lang talaga sa may pwesto para kung may diferensya pa uli yung washing nyo at palpak yung gawa, kayang-kaya nyo habulin. Hindi katulad ng unang nagawa ng washing namin, nagbigay-bigay pa ng number pero hindi naman namin makontak. Kunwari lang nagbigay siya ng number pero wala pala talaga siyang number. Kaya yun, sayang lang yung una kong papagawa guys na nagbayad ako ng 450. Nagbayad na ako ng 450, sinira pa niya lalo yung washing ko. Kaya yan guys, ingat kayo sa pagpapagawa niyo ng mga appliances niyo. Kung gusto niyo magpagawa ay doon na lang talaga sa may mga pwesto na kaya niyong habulin pag palpak yung gawa. Ayan lang guys, yan lang yung share ko guys na ano, para maingat kayo ng pagpapagawa niyo ng mga appliances. Wag na kayo magpagawa talaga sa mga dyan, yung nakabike. Kasi masisira lang talaga lalo ang inyong guys. Doon na talaga kayo magpagawa sa may mga pwesto na. Ayan lang guys, yan lang yung aking i-share sa inyo guys. Ayun yung aking washing na gagamit ko na. Ayan guys, nakapaghugas na ako ng pinggan kanina. May natira lang ako kaya tatapusin ko. Habang yung alaga ko ay naglalaro sa labas.
Ha? Ten, ano ten? Tatlong. Ayan guys, tapos na kumukugas ng pinggan. Nakapag-inis-inis na rin ako dito sa kusina namin. Pagkagising ko kanina ay nag-inis-inis ako dito sa paligid ng kusina namin at napakadumi. Ayan guys, malinis na yung aming lababo. Kapag hugas-hugas ako ngayon habang nasa labas yung aking alaga. Hindi ko pa pala napunasan yung kalan guys. Ayan o. Hindi ko pa napunasan. Ayan guys, ayan naman yung aming lamisahan. Maliit lang talaga itong kusina namin guys. Ayan, may nakasabit akong labahan dun guys kasi bukas pa ako maglalaba. Ayan yung nilinis ko kanina guys, o yung banda dyan. Ayan, yung banda dyan yung nilinis ko yung lamisa ko dyan kasi nagkalat yung mga nakalagay dyan sa lamisa ko kanina. Ngayon na yan, mainis-inis na guys kasi na linis ko na yan kanina pagkagising ko. Ayan, ayan lang yung aming ano dyan guys, yung banda namin dyan sa may kainan namin. Ayan, yan, ganyan lang kalit yung aming kusina guys. Maliit lang kasi itong aming bahay. Ayan, tapos ayan yung may kurtina doon, yan yung papasok dun sa CR namin. Tapos ito yung lababo namin, ayan. Ayan yung lababo namin. Ayan. Ayan, nagkalat pa yung aking inano kanina. Kasi yung basura ko hindi ko pa nailabas. Tapos yung galon kong green ay sisirain ko na yan at butas na. Pagtatamnan ko siya ng malunggay. Ayan, yan lang yung aming kusina guys. Tapos ayan yung aming ano doon guys. So, may kunti akong stante dyan. Ayan. Magulo yung aking stante guys kasi ang daming nakalagay. Ayan guys, hanggang dito na lang tong aking. Ayan guys, kain tayo guys. Kakain ako ng oatmeal guys. At hindi pa rin galing ang hindi pa rin na-okay yung aking tiyan. Hindi ko alam kung sa ulcer ko ba ito o meron akong, kung sumusumpong din yung aking, ano ba tawag na? Kung sumusumpong din yung aking acidic. Hindi ko alam guys. Kasi ang alam ko lang talaga guys, pag nainom ako ng soft drinks, nasumpong yung aking ulcer. Kakain-kain ko lang ng kanin kanina. Hapli na naman yung tiyan ko. Kasi ang alam ko pag ganyan na hapli yung tiyan ko, ulcer talaga. Hoy! Saglit lang. Saglit lang guys ha. Ayan guys, may bumili lang sa tindahan guys. Ayan guys, kain muna tayo guys. Kailangan pag ganyang may sakit na kayong ulcer guys at huwag nyo nang hintayin humapdi yung tiyan nyo. Kunwari nakaranas na kayong nahapdi yung tiyan nyo maya-maya. Huwag nyo nang hintayin humapdi. Unahan nyo na yung hapdi nyo bago kain agad kayo. Huwag nyo nang hintayin na humapdi bago kayo kumain. Kailangan unahan nyo. Unahan nyo yung hapdi. Pag ganyan nakaranas na kayo na may ganitong sintomas. Kaya ganyan ginagawa ko. Hindi ko na hintayin humapdi yung tiyan ko, nakakain na talaga ako agad. Kaya kasi kung pampacheck up guys, gusto ko mapacheck up sa talaga. Yung may bayad. Ayun guys, kain tayo guys. Yung alaga ko guys nasa labas kaya pagkatapos kong kumain ito ay susundan ko pa yun. Kanina pa ko maya-maya hinahanap yun kasi lagi siya nakasubo ng kamay. Kaya kailangan ko magmadali kumain.
Ano yun? May nabili guys. Ano yun? May nagtao po guys, hindi naman agad ako nakalapit. Sabi ko, tika lang. Ayun, umalis na. Pag hindi ka agad lumapit dun sa tindahan guys, naalis agad yung aking mga customer. Alam niyo guys, nagsasawa na talaga ako kumain pero kailangan. Kaya kaya kayo guys, ay huwag niyo talaga kayo magpalipas ng gutom para hindi kayo matulad sa akin. Kasi ang hirap talaga na may ulcer. Siguro yung kain ko ay sa loob ng isang oras, nakadalawang bisis ako kumain itong oatmeal ko. Kaya huwag na talaga kayo magpalipas ng gutom guys, kasi mahirap. Ayun guys, hanggang dito na lang itong aking video. Maraming salamat sa panonood at supportan nyo. Kasi susundan ko pa yung aking alaga doon sa labas.